After all these years, finally nagkaroon din ako ng pagkakataong humingi ng tawad sa kanya. Sa tuwing magkakaharap kasi kami, nawawalan talaga ako ng lakas ng loob na mag-apologize sa mga nagawa ko sa past. Pero hindi ko alam kung bakit parang nahihirapan pa rin akong mag-let go. Siguro dahil ngayon ko palang nare-realize ang lahat ng pagkakamali ko. At ngayon ko lang pinanghihinayangan ang lahat ng sinayang ko. I've cheated her. And I realize only in the end na masakit pala yung ginawa ko sa kanya. At alam kong hindi lang siya ang niloko ko at sinaktan. Alam ko, pati anak namin. At kung may higit na nagdusa at nahihirapan, alam ko yun yung kaisa-isa naming anak. At the end, ako pa rin yung talo. Iniwan ako ng mag-ina ko. Nung una, ayoko pang ibigay yung anak ko. Katunayan humarap pa kami sa korte. Pero talo pa rin talaga ako. Dahil siya ang pinili ng anak ko. Masakit para sa akin yun. Yung magising ka sa umaga na wala sa tabi mo ang asawa at anak mo. Yung haharapin mong mag-isa ang mga bagay na nakasanayan mo nang gawin kasama ang pamilya mo. Wala naman akong nagawa, kundi tanggapin na lang ang lahat. Sinabi ko na lang sa sarili ko na ito na lang siguro yung magiging kabayaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Kung bakit kasi nagmatigas pa ako nun eh. Kung nagpakumbaba na lang sana ako nun at humingi na lang sana agad ang tawad. Di sana, hindi ganito. Tingin ko kasi sa asawa ko nun, mukhang desidido na talaga siya sa hiwalayan. Ang naging katwiran ko tuloy, kung ayaw niya, edi ayaw ko na rin. Which I think is the worst mistake I ever made. Inuna ko yung pride ko, pati yung ego ko bilang isang lalaki. Hindi lang yun. It seems that my wife made her final tough decision. Hindi ko alam kung paano siya nakakuha ng restraining order sa korte. But the point is, kumuha siya at pinagbawalan akong lapitan o makita man lang sila ng anak ko. So from that point, I decided na magpakalayo-layo na lang at magpalamig sa ibang bansa. Doon ko na-realize na mali ang lahat ng ginawa kong desisyon. Habang namumuhay ako ng mag-isa, itinuon ko na lang yung oras ko sa trabaho. Nagsikap ako at nagpakayaman. Hinarap ko lahat ng hirap at nangako ako sa sarili ko na one day, babalikan ko ang mag-ina ko at aayusin ko na yung problema between me and my ex-wife. Ganun man, minomonitor ko pa rin sila through social medias. Graduate ng elementary yung anak ko pero wala naman ako sa tabi niya. Pero hindi naman ako nagkulang financially. Pinapadalan ko ang anak ko lingid sa kaalaman ng asawa ko. Ayaw kasi niyang tumanggap. Ang daming messages ng anak ko for me na nagsasabing sana magpakita na ako sa kanya. There is some difficult times that we have to face a certain situation wherein we have to make a choice that we don't want to make. Because the choices are equally unsatisfactory. I've been through in many different instances, but this one might be the worst predicament ever came into my life. It's like I'm dying every single day of my life, fighting for something I've already given up. Okay, Jonah. I'm on my way. Kausap ko sa punang anak ko while driving. Gustong-gusto ko siyang tinatawagan sa name niya. Naaalala ko kasi ang asawa ko. Jonah means Johnny half Annalyn. Siya ang trademark ng pag-iibigan namin ng asawa ko. Sa wakas, makikita ko na rin ang mag-ina ko. After so many years ng pamamalagi ko sa abroad, siguradong dalaga na ngayon si Jonah. Mabuti na lang at hindi pinagkait sa akin ni Annalyn kahit phone calls o Skype sa anak ko. Alam ko, mahal pa rin ako ni Ana. Hindi niya ako siniraan sa anak namin. Siguro talagang nasaktan ko lang siya noon. Actually, siya mismo yung tumawag sa akin para makipag-meet ngayon. Napauwi tuloy ako sa bansa nang wala sa oras. Sobrang excited ko. Pagdating ko sa meeting place namin, nagpagwapo muna ako sa rear mirror ng kotse ko.
Gusto ko presentable akong haharap sa mag-ina ko. Tingin ko kasi maayos na maayos ang buhay nila base sa FB post nila. Nakapagtapos din kasi si Ana at nasa magandang kumpanya na siya ngayon. Hindi talaga niya pinabayaan ang anak namin, pati na ang sarili niya. Pagpasok ko sa resto, ginala ko ang paningin ko sa buong paligid. Nakita ko agad yung mag-ina ko na magkatabing nakaupo sa isang square table. At nang makita ko ni Jonah, napatayo siya at sinalubong ako. "Dad! I miss you!" Nagulat pa ako nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Dalaga na talaga siya. Kamukhang kamukha niya ang mama niya. Angelic face at may magandang pangangatawan. Parang siya yung babaeng niligawan ko noong high school. "Miss din kita, anak." Gusto kong maluha pero pinipigilan ko. Lalo na nung magkatinginan kami ng asawa ko habang yakap-yakap ko si Jonah. She's still the most beautiful woman I've ever seen. Iniisip ko tuloy kung paano ko ba nagawang tumingin pa sa ibang babae noon. "Let's go, Dad." Hinablot ni Jonah ang kamay ko at lumapit na sa table ni Ana. Mangyak-ngiyak at nakikita ko sa aura niya ang sobrang kasiyahan. Sa tagal ba naman naming hindi nakita? Hindi ko alam kung anong gagawin ko nang matapat na ako sa asawa ko. She really took my breath away. "Have a seat, please." Sabi lang niya. Hindi ako sanay sa pinapakita niyang formality. Usually kasi halik sa cheeks ang greetings ko sa kanya. Umupo na lang ako sa tapat niya. Si Jonah naman sa gawing kaliwa ko. Sa pag-upo ko, napansin ko na 4 yung platong nakataob sa ibabaw ng mesa. May hinihintay pa ba tayo?" Mahinang tanong ko. Nagkatinginan kami ni Ana. "Yes, in fact he's here," sagot niya. Napalingon ako kung saan nakatingin si Ana. Bigla akong nakadama ng kaba nang makita ko ang isang gwapong lalaki nakakapasok lang at papalapit sa amin. "Did I keep you waiting?" Nakadama ako ng kirot sa puso ko nang halikan ng lalaking to sa pisngi si Ana. Nanikip yata yung dibdib ko sa halik na yon na kinatuwa pa ng asawa ko. "No, Rick. Sakto lang ang dating mo." Napo-forecast ko na ang nangyayari. Sa nakikita ko, isa lang ang ibig sabihin nito. May bago ng boyfriend ang asawa ko. At sa tagpong ito, isa lang ang naiisip kong dahilan. Annulment. Rick? I'd like to meet John. And John, this is Rick, my boyfriend." Damn. It kills me. Medyo sumama lang yung loob ko dahil sinurpresa ako ni Ana at hindi sinabi sa akin na ipapakilala pala niya sa akin ang boyfriend niya. Feeling ko tuloy nagmumukha akong tanga. Finally, we met. He extends his hand to me. I was totally in a flash of shock. Sa loob-loob ko gusto kong sapakin sa mukha ang lalaking to. Pero pag ginawa ko yun, alam ko namang masasaktan ko si Ana. Nagpakalalaki na lang ako at nakipag-shake hands sa kanya. Matapos nito, si Jonah naman ang nilapitan niya at tulad sa asawa ko, humalik din ito sa pisngi ng anak ko. "Hi, Tito Rick." So alam din ni Jonah. Bakit ako hindi ko alam? At bakit wala silang FB post tungkol kay Rick? Ang sakit lang. Ang sakit-sakit. May ibang lalaki na gumagawa ng papel ko sa mag-ina ko. Ana, can I talk to you?" Singit ko. "What? Go on." "Alone," sabi ko. Lumabas kami ni Ana sa resto at doon kami nag-usap. Doon sa lugar na hindi kami naririnig ng dalawa at nakikita. "Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na may boyfriend ka na?" Tanong ko agad kay Ana. "What for?" "Just to remind you, John. Wala ka nang pakialam sa personal life ko. Kaya hindi ko kailangang mag-report sa'yo." Suplada niya sa akin. "Ano ka ba naman, Ana? Bilang respeto man lang. And why didn't you tell me na ipapakilala mo lang pala ako sa boyfriend mo ngayon? How dare you to talk about respect? Bakit noon bang nangaliwakan na respeto mo ko? Pwede ba, John? Huwag ka nang mag-inarte.
Tapos na tayo. Pirmahan mo na lang yung annulment paper. And please, just perish and get out of my life. Sabi ko na nga ba, tungkol sa annulment to eh. Pinipigilan ko ang luha ko at pinipilit na huwag umiyak. Kahit pa sobrang sakit ang mga salitang binitawan niya sa akin. Tatalikuran na sana niya ako, pero hinablot ko ang braso niya. Pero bakit kailangan sa harapan pa ni Jonah? Muli niya akong hinarap. Natakot pa ako sa panlilisik ng mga mata niya. Mas mabuti nang alam ni Jonah. Don't you worry, matalinong batang anak ko. Naiintindihan niya yung ginawa mo noon at alam kong naiintindihan din niya ang gagawin ko ngayon. Nandun na tayo eh. Pero hindi mo ba naisip na masasaktan siya? Napatawa siya. Yung nakaka-insultong tawa. Sana naisip mo yan noon, John. Kung nasasaktan man si Jonah, yun ay dahil sa'yo. Lalong humigpit ang pagkakahawak ko sa braso niya. Ano ba, John? Let me go. Nasasaktan ako. Bumitaw ako. John, please. Let me go. Binitawan ko na yung braso niya. Pero sinabi pa rin niya yun. Siguro iba na ang tinutumbok niya. Pero this time, hindi na ako bibitaw sa kanya. Ayoko na siyang bitawan. Pero paano ko naman gagawin yun kung ayaw na niya ang pahawak? Saang parte ng puso niya ako kakapit? Pumasok na siya sa loob ng resto. Hindi ko alam kung susundan ko pa siya. Nanginginig talaga ang tuhod ko. And to think na wala na akong mukhang maiyaharap sa anak ko. I just failed to win back her mother's heart. This is the time of my life that I felt so downhearted. Full of regrets while the blame was on me. Ngayon ko talaga nararamdaman ang tunay na panghihinayang at pagsisisi. Hindi ko maitago ang lungkot na nararamdaman ko nang mabuo na ang desisyon kong harapin sila. Nanginginig, kinikilabutan, nasasaktan. Thinking that tonight, I'm going to lose my wife and daughter. And so, umorder muna tayo. Sabi nitong katabi kong si Rick. Tatawag na sana siya ng waiter, pero pinigilan ko siya. Please, let's get down to the real thing. Alam kong prepared na kayo at yung mga kakailanganing documents. Signatory ko lang naman ang kailangan niyo sa akin, di ba? So I'm giving it right away. Dad, kumain muna kaya tayo, mamaya na yan. Sabi sa akin ni Jonah habang hawak kamay ko. Hindi niya kinabigla ang usapan namin. Tanda na noon pa man alam na niya to. Kinakausap niya ako pero ang buong atensyon ko na kay Ana. Nakatitig ako sa mga mata niya. Inaabangan ko ang magiging reaksyon niya sa sinabi ko pero blanko ang mukha niya. Ang masaklap pa, nilabas kaagad niya ang mga papeles at inilatag sa harapan ko. Ni minsan hindi ako nagdemand sa iyo ng sustento para sa anak mo. Sambit ni Ana. Kahit $5 wala akong hiningi sa iyo. I didn't question your responsibility to your daughter. Now all I'm asking for you is to sign these documents. Mama naman eh. Mamaya na yan. Pakiinin po muna natin si Daddy. Naiirita na si Jonah. Okay lang, Jonah. Next time na lang tayo mag-dinner. Medyo nagmamadali din kasi ako eh. Sabi ko na lang sa kanya. Tapos muli kong hinarap si Ana. Don't worry, Ana. Wala kayong magiging problema sa akin. Sabi ko na lang, but deep inside, I'm fucking dying. Inabot sa akin ni Ana yung sign pen. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang sinseridad. Napakaseryoso niya. I've killed her once, and this man beside me had brought her to life. How? Awfully sweet. I tried to smile so the hurt won't show, but the pain inside of me is something that I know I can't hid to myself. Hindi na ako nagbasa. Basta ko nilang pinirmahan ang mga papeles sa harapan ko. Dad, are you okay? Biglang naitanong sa akin ni Jonah. Hindi ko pala agad napansin na napapatulala na pala ako at may luha na palang tumulo sa pisngi ko. Sorry. May naalala lang ako. Pagdadahilan ko na lamang. After all of this miserable event, tauna na ako sa kanila. Hindi na ako kumain kahit anong pilit pa sa akin ni Jonah. Hindi ko na kasi makayanan ng bigat ang nararamdaman ko. Gusto ko nang ilabas ang sama ng loob ko.
I better get going. Baka hinihintay na ako ng kamiting ko. Kuno na wika ko. Pero Dad, Jonah, bawi na lang ako next time, I promise. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong makasagot pa upang pigilan ako. Tumayo na agad ako. Naglakad palabas ng resto. Diretso lang at hindi ko na sila nilingon pa. Masamang masama ang loob ko at hindi ko alam kung bakit ganoon na lamang ang sakit na nararamdaman ko. Pagpasok ko sa loob ng kotse ko, sobrang nanginginig ang mga kamay ko sa manibela. Parang gusto kong manapak. Parang gusto kong sapakin ang sarili ko. Hinahampas-hampas ko ang manibela upang maibsan ang sama ng loob ko. Sama ng loob para sa sarili ko. Nung hawak ko siya, pinabayaan ko lang siya. Ngayong hawak na siya ng iba, anong karapatan kong magreklamo? Anong karapatan kong masaktan? Tanga ka dyan. Tanga ka. Ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. I've been said that when life taught you a lesson, you should learn from it. But what if it's too late? Too late to put things back in place where they should be. Halos hindi ko na maintindihan kung ano na nga bang nangyayari sa buhay ko. Paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? At kung bakit ko hinayaang magkaganito ko? Sirang-sira na ang buhay ko. At wala na akong nakikitang karapatan o paraan kung paano ko pa ito aayusin. Ang ganda pa naman ng plano ko. Kung kailan handa na akong magbago at handa ako nang ipaglaban ang mag-ina ko, doon ko pa narating ang hangganan. Kinabukasan, dinalaw ako ni Jonah sa bahay. Sa lola niya. At nalaman ko na madalas pala siyang bumisita rito. Pero si Ana daw, mula noon hanggang ngayon ay hindi pa ulit nakita ni Mama. Okay lang. Hindi ko naman siya masisisi. At least hindi niya pinagbawalan si Jonah sa lola nito. Dad, maniningil na ako ng pautang. Akin na muna yung buong araw mo ha. Nakangiting sabi niya sa akin. Ang ginawa ko, niyaya ko silang mag-outing. Nag-beach kami kasama ang lolo at lola niya, pati yung kapatid ko at 2 pamangkin. Ayos Dad, sama din natin si Mama. Sabi niya at saka tinawagan ang mama niya. Nasabik ako sa narinig ko pero tulad ng inaasahan ko, hindi pumayag si Ana. Sabi ni Jonah, hindi daw siya makakapunta dahil pinapapasok siya sa trabaho kahit holiday. Pero alam ko namang nagdadahilan lang siya. Kami na lang ang pumunta sa Subic. Kahit papaano, masaya pa rin naman. Tunay na miss ko na ang anak ko. Kung hindi lang siya dalaga, siguro hindi matatanggal ang yakap ko sa kanya ngayon. Ang dami kong gustong itanong kay Jonah tungkol sa personal niyang buhay. Gusto kong itanong ang pananaw niya tungkol sa nangyayari sa amin ng mama niya. Gusto kong kumustahin ang feelings niya, pero naiilang naman ako. Para bang pinanghihinaan ako ng loob na mag-open up sa kanya. Masaya ka ba anak? Tanong ko sa kanya habang nag-iihaw kami sa cottage. Oo naman po, pero mas masaya sana kung kasama natin si Mama. Oo nga eh. Okay naman ba yung boyfriend niya? Bigla ko na lang na itanong. Si Tito Rick po? Okay naman po, mabait naman siya Dad. Tito Rick daw, mukhang okay naman sila. Mukhang maayos naman ang pakikitungo niya sa mag-ina ko. Siguro hindi ko na lang itutuloy yung balak ko na kunin ang anak ko. Hahayaan ko na lang siya sa piling nila. Sa tingin ko mas makakabuti yun para kay Jonah. Ikaw Dad, kumusta ka naman po? Tanong niya habang binabaliktad yung liempo si grill. Ako naman ang natigilan. Gusto kong sabihin sa kanya na ayos lang ako, pero hindi ko alam kung saang parte ng buhay ko huhugutin yun. Hindi pa man ako nakakasagot, muli na naman siyang nagsalita. Bakit ka kasi umalis Daddy? Bakit mo kami iniwan? At bakit hindi mo pinaglaban si Mama? Masyado ka pang bata noon anak. Umalis ako dahil alam kong yun ang mas makakabuti sa amin ng mama mo. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Hindi ko masabi sa kanya na ako ang may kasalanan kung bakit kami nagkahiwalay ng mama niya dahil baka sumama ang tingin niya sa akin. Hindi ko rin masabi na nagsampa ng restriction order ang mama niya dahil baka sa kanya naman to sumama ang tingin. Alam mo Dad, walang gabi na hindi po umiyak si Mama.
Kung nagkasala ka noon, bakit hindi ka nalang po humingi sa kanya ng tawad? Alam ko naman na papatawarin ka nun eh. Alam ko, Dad, mahal na mahal ka ni Mama. Tingin ko ay may alam siya. Oo nga anak eh. Yun ang isang bagay na pinagsisisihan ko ng gusto. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakahingi ng tawad sa mama mo. Pero mukhang huli na para dun. Bakit naman po? Dahil po ba may boyfriend na siya ngayon? Dad, malay mo magbagong lahat kapag humingi ka ng tawad. Habang hindi pa sila kinakasal, hindi pa po huli ang lahat for the both of you. Napatingin ako sa kausap ko. Bakit anak? Umaasa ka pa rin ba na magkakabalikan kami ng mama mo? Hindi lang po umaasa. Yun din po yung lagi kong pinapanalangin, na sana mabuo ulit yung pamilya natin. But I understand na hindi ko kayo mapipilit sa kung anong gusto ninyo. Wala sa akin ang desisyon dahil anak niyo lang po ako. Hindi ko alam kung bakit parang nasaktan ako sa narinig ko sa anak ko. Nadama ko yung kalungkutan niya. Hinarap ko si Jonah at iyakap ko siya ng mahigpit. My heart is suddenly crying out loud. Bakit ganun? Bakit kay dali para sa mamagulang na magkahiwalay na lang kapag nagkakalabuan? Nagkulang ba sa pagmamahal o nasobran sa galit at puot? It is easy to give up than to fight for love. Being frightened with your fears and getting weak because of pain. Feeling ko tuloy napaka-selfish ko. I've ruined the life of my child just to find my own happiness. Naiisip ko kung gaano kahirap ang magiging buhay ni Jonah. Ang mamagulang niya hiwalay. Parehong mahal niya pero hindi niya alam kung kanino siya sasama. Walang tulak habigin. Bakit pa laging nasa huli ang pagsisisi? Bakit ba sa huli dumarating yung realization kung kailan totally damaged na? Kinagabihan, habang masaya silang nagja-jamming sa cottage, naglakad-lakad ako sa may dalampasigan. Gusto ko sanang mapag-isa muna to unwindly clear my mind. Sa hindi inaasahang insidente, nagkabunggo kami ng isang magandang babae. Nawawala kasi ako sa sarili ko, kaya hindi ko siya napansin. Ouch! The hell with you! Bakit hindi mo tinitingnan yung nilalakaran mo? Sinigawan agad niya ako. Nasagi ko lang naman ang balikat niya. Kung ano-ano nang pinagsasabi niya. Pero nang magtagpo ang mga mata namin, parang nakilala ko siya. Laila? Patanong kong sambit nang maalala ko ang pangalan niya. Natigilan siya at napatitig sa akin na parang minumukhaan ako. Johnny? Johnny Gonzalez? Oo, ako nga. Tugon ko. Bigla niya akong sinampal sa balikat ko. Langya ka. Ikaw lang pala yan. Ang sakit ah. Sorry naman no. Hindi kasi kita napansin. Ex ko siya. Ex-classmate ng high school. Kasama namin nun sa barkada. At close friend to my wife. Pero nung gumraduate kami, nagkawatak-watak na kami. At ngayon lang ulit kami nagkita. Kumusta ka na? Balita ko si Annalyn daw nakatuluyan mo. Tingnan mo nga naman no. Kulang na lang magsuntukan kayo noon eh. Tapos sa huli, kayo palang nakatadhana. Ang ganda naman pala ng love story namin. Opposite attraction. Pero mukhang hindi alam ni Laila na sa hiwalay nagtapos ang kwento namin. Oo, siya ang napangsawa ko pero habang nagkukwentuhan kami, naglalakad-lakad kami. Pero ano? Wala na kami. Annulled na kami. Puno ng kalungkutan ang sagot ko. Ha? Natural na magugulat siya. I'm sorry. Okay lang. Some things are meant to be broken. Ika nga. May anak ba kayo? Oo, kasama ko siya ngayon. Ayun siya oh. Sabay turo ko sa kinaroroonan ni Jonah. Aba, malaki na pala. Kamukhang kamukha siya ni Ana. Sinulyapan ko si Laila habang patuloy kaming naglalakad. Pansin ko ang kagandahan niya. Alam ko magsing edad lang kami, na 36, pero tulad ni Ana, parang nasa late 20s pa lang sila. Something came up in my mind with my glances turned to stairs. Tulad ng sabi ni Ana, tapos na kami. Paano kaya kung buksan ko ang puso ko para sa ibang babae? Does that means I'm giving up on her? Ikaw Laila, ilan na bang anak mo? Isang tanong na gusto kong gawing sign kung dapat ko na ba talagang buksan ang puso ko sa iba. Kung sakaling may chance na single and free din si Laila, why not?
Why not her? Isa lang din. Halos kasing edad lang din ang anak mo. And it only means na pamilyado na rin siya. And it shows the sign na hindi ko bubuksan ang puso ko sa iba. That I have to fight for what I have for my wife. Medyo naguguluhan na ako. Hindi rin nagtagal. Nagpaalam na si Laila na aalis na. Baka daw kasi hinahanap na siya. Pero bago kami naghiwalay, sinabi niya sa akin na may ino-organize daw silang school batch reunion. Papadalhan daw nila kami ng invitation. Wala daw gagastusin kasi sponsor daw ng mga mayayaman naming kaklase. Nga pala, balita ko, sa States ka na raw nagtatrabaho. Tanong niya. Oh, ikaw, saan ka ba? Doon din ako. US citizen na ako. Kung hindi nga lang sa reunion natin, hindi naman ako magbabakasyon dito eh. Ikaw, American citizen ka na rin ba? Naku, hindi. Proud Pinoy ako eh. Isa pa, ayaw ko namang tumanda doon. Nandito kasi ang mahal ko. Pagbalik ko sa cottage namin, nadatnan ko sila na nagliligpit na ng gamit. Hindi rin naman kami nagtagal sa Subic at bumiyahe na kami pa uwi. Matapos naming magligpit, sa loob ng sasakyan, katabi ko si Joanna while driving. Dad, sino yung babaeng kasama mo kanina? Yun ba? Classmate namin siya ng mama mo nung high school. In fairness, maganda po siya, Dad. Pero mas maganda pa rin si mama, no? Tama ka, anak. Siyempre, wala nang gaganda pa sa mama mo next to you. Pero Dad, nililigawan mo ba siya? Tingin ko ay seryoso siya. Ha? Hindi. May pamilya na yun, anak. Ganun po ba? Pero kung sakali po ba, gusto niyong manligaw ng iba? I mean, bata pa po kayo, Dad. Hindi na siguro. Kung sakaling hindi ko maagaw ang mama mo sa Rick na yun, gusto ko sanang ituon ko na lang ang buong oras ko sa'yo, anak. Pansin ko na nagningning ang mga mata niya na para bang naantig ang damdamin niya. Dama ko ang hirap ng sitwasyong dinulot ko. Alam ko gusto niyang magkabalikan kami ng mama niya, pero mukhang tama nga ata si Laila. Some things are meant to be broken. And no matter how I tried and gave my very best to fix it, it wouldn't change the fact that it was already damaged and ruined. Ihahatid ka na namin, anak. Liliko na sana ako sa kanto kung saan kami dati magkakasamang nakatira, pero pinigilan ako ni Jonah. Diretso lang po, Dad. Hindi, ihahatid ka namin. I insisted. Opo, kaya lang, Dad. Hindi na po kami doon nakatira ngayon. Lumipat na po kami. Malungkot na sabi niya. At nang sulyapan ko sina Mama at Papa sa rear mirror, tahimik lang sila at malungkot din. Saan kayo lumipat? Kinarik ba? Ayokong isipin. Ayokong masaktan. Hindi po. Nagpatayo po kami ng bagong bahay. Ha? Don't tell me, binenta ng mama mo yung pinatayo naming dream house. Hindi po, Dad. Buti naman. Kami kasi ni Anag nag-design sa bahay na yun. Share din kami sa gastos at tumulong pa kami sa pagpapagawa. Naaalala ko pa kung gaano kami kasi nung matapos na yung bahay at pinabless namin. That was one of my treasured precious moments. Bakit pa kayo lumipat? Di walang nakatira ngayon dun. Ang naiisip ko kaya sila lumipat, siguro ayaw nang makakita pa ni Ana ng anumang bagay na magpapaalala pa sa akin. Nagiging emosyonal na naman ako sa naging kasalanan ko. Ang totoo po niyan, Dad. Natigilan siya na parang hindi niya matuloy-tuloy ang sinasabi. Ano? Pinarentahan niyo yung bahay? Hula ko. Umiling-iling siya. Hindi po. Pinag-iba na po ni Mama yung bahay. Napaapak ako sa preno nang hindi sinasadya. Sumadsad tuloy ang gulong at napahinto kami. What? Pinag-iba niya yung bahay? Tapos hinarap ko si Mama sa likod. Totoo po ba yun, Ma? Sumama ang loob ko nang tumango si Mama. Parang masisiraan ako ng bait sa sobrang sakit ang nararamdaman ko. Bakit hindi niyo po siya pinigilan? Pasigaw kong tanong, pero sa tingin ko hindi na yun mahalaga pa. Dream house namin yun eh. Kahit pa nasaktan ko siya noon, bakit kailangan pa niyang ipag-iba yun? Hindi pa siya nanginayang sa gastos namin sa pagpapatayo noon. Pagdating namin sa bagong bahay nila, mas lalo akong nasaktan dahil di hamak na mas maganda yung dati naming bahay. Paano niya nagawang ipagpalit yung maganda naming dream house sa ganito kasimple at kapayak na bahay? Obviously,
Talagang tinanggal na ako ni Ana sa kanyang buhay. Wala na akong puwang sa mundo niya. Ibang-iba na ang ginagalawan niya at nakakalungkot isiping wala na ako doon. Pasok po muna kayo, Dad. Anyaya sa amin ni Jonah pagbaba niya ng sasakyan. Hindi na siguro, anak. Pasensya ka na kanina. Nagulat lang ako kaya medyo napasigaw. Okay lang po. Dad, I love you. Ingat po kayo. Ang sarap damhin ng mga huling kataga ni Jonah. Sana dumating pa yung araw na muli kong marinig ang mga katagang yun sa kanyang ina. Sa aking dating asawa. Parang napakahaba ng gabi para sa akin dahil sa kakaisip ng mga bagay-bagay. At mula noon, naging mabagal na ang takbo ng buhay ko. Nakaka-stress, nakakawalang gana. Damn it, I'm still in love with my ex-wife. Minsan gusto ko nang maniwala sa sinasabi nilang walang forever. The next day, ako naman ang pumasyal kina Jonah. Mas maaga pa ako sa sikat ng araw para ma-validate yung reason ko na ihahatid ko lang si Jonah sa school. Well, may balak naman talaga akong ihatid siya. Pero ang totoong dahilan ng pinagparito ko ay upang tingnan ang loob ng bahay nila at upang makita ko si Ana. Tinawagan ko na si Jonah beforehand at siyang nagbukas ng gate for me. Dad, ang aga niyo naman po. Sabi ko 7:30 papasok ko eh. Akala ko kasi traffic eh. Alam mo naman dito sa atin. Ano ka ba, Dad? Hindi pa naman rush hour eh. Anyway, pakihintay na lang po ako at maliligo lang. Pinaupo niya ako sa sofa sa living room. Nakatapat ako sa isang widescreen TV set. In fairness, kahit may kaliitan ng bahay nila, kompleto naman to sa gamit. Fully furnished. Mas mabuti na rin siguro na dito sila kaysa dun sa bahay ng Rick na yun. Nang iwan na akong mag-isa ni Jonah. Hindi lang basta naupo lang. Naglakad-lakad ako habang minamasdan ang buong paligid. Napahinto ako sa tapat ng mga photo frames na nakadisplay. Puro happy moments nilang mag-ina. Medyo nasaktan lang ako kasi ni isa sa mga larawang to wala ako. Silang dalawa lang talaga. Pero okay na rin kasi wala din naman yung Rick sa mga to. Sunod kong napansin yung dalawang magkatabing pinto. Yung sa kaliwa yun yung pinasukan ni Jonah kanina, which only means na yung katabing pinto sa kwarto ng mama niya. Nakakainis kasi feeling ko ibang tao ako. Gusto kong tingnan yung mga kwarto nila pero hindi ko basta-basta mapapasok. Pinagmamasdan ko yung pinto ng kwarto ni Ana nang bigla na lang tong bumukas. Natural nagulat ako at napatindig sa kinatatayuan ko. At napalunok ako nang makita ko si Ana na siyang nagbukas nito. Nakatapis lang siya ng puting towel. Nakabuhol doon sa dibdib niya at hanggang hita lang niya yung towel. Nakadama ako ng kaba nang mapatitig ako sa mapuputi at malalaman niyang hita. Makinis talaga si Ana at naaamoy ko ang bango niya. Kakatapos lang yatang maligo. Oh, bakit ka nandito? Pagtataka niya. Yun ba? Natataranta pa ako. May usapan kasi kami ni Jonah na ihahatid ko siya sa school today. Okay. Lalo kong naamoy ang samyo niya nang daanan niya ako. Hindi matanggal ang paningin ko sa kanya. Pumasok siya sa kwarto ni Jonah at sa paglabas niya, may bitbit siyang hair dryer. Gusto ko pa sana siyang makausap, kaso dumiretso na siya papasok sa kwarto niya. Nag-breakfast ka na ba? May food dyan sa dining if ever magutom ka. Sabi niya sa akin bago niya sinara yung pinto. Hindi ko alam kung concern siya sa akin o pakitang tao lang. Muli akong napaupo sa sofa, habang sariwa pa sa isip ko ang nakatapis lang na katawan ni Ana. Bigla akong namiss ang katawan niya. Nakita ko na nang hubad noon ang buong katawan ni Ana. Natikman ko na rin at napagsawaan, pero mukhang nananabik ako ngayon sa kanya. Siguro dahil sa tagal naming hindi pagkikita. Naalala ko yung mga gabing pinagsaluhan namin, lalo na yung honeymoon namin na unang beses naming magsiping. Tingin ko, sa sex lang ako nagsawa, pero hindi sa katawan ng asawa ko. Napapikit ako at napasandal sa sofa. Inimagine ko si Ana. Ang malalambot at mapupulang labi na dati pwede kong halikan anumang oras.
Ang sexy niyang katawan na dati, pwede kong hawakan anumang oras ko gustuhin. May higpit na yakap at masasarap naming sandali. All of a sudden, I find myself crying in sorrow. I just felt it inside of me. Those lips of her that I cannot kiss anymore. Her rose and sweet blonded hair that I cannot smell. Her soft skin and wonderful body that I cannot touch any longer. Ngayon ko lang natanto na nasa akin na pala yung pinakamagandang babae sa buong mundo nun. Kaso ay pagmamayari na siya ng iba ngayon. Ang tanga ko talaga. I'm really damn so stupid. Oh Dad, are you okay? Tanong ni Jonah nang makita niyang nakamukmuk ako sa mga palad ko. Nasa harapan ko na pala siya. Oh, medyo sumakit lang yung ulo ko. So ready ka na? Let's go? Maaga pa po eh. Kain muna tayo, Dad. Ayoko na sanang magtagal pa sa bahay nila. Pero totoong makulit si Jonah. Sinamahan ko na lang siyang kumain. Hotdog, egg, bacon, bread, tapa, fried rice. Hindi kaya nagsasayang lang sila ng pagkain ito. Dalawa lang sila pero ang daming hapag. But on the other hand, tanda lang to na busog sa uruga ang anak ko kay Ana. I smiled. Habang kumakain kami, nakatitig ako sa pinto ng kwarto ni Ana. Inaabangan ang paglabas niya. Umaasa na sasaluhan niya kami ng anak niya sa mesa. Pero natapos na kami lahat-lahat, hanggang makaalis na kami, hindi talaga lumabas ng kwarto si Ana. Hinatid ko si Jonah hanggang sa classroom niya. Na-meet ko rin yung teacher niya at yung mga friends niya. Kitang-kita ko sa kanya na masayang-masaya siya sa tuwing kasama niya ako. At sobrang proud niya sa akin sa kabila ng malaking kasalanang nagawa ko sa mama niya. In fact, kung titingnan mo siya para bang walang nangyari sa amin ng mama niya. I mean, chill lang siya at mukhang hindi ko konsidera ang hiwalayan namin ng mama niya. Sa ikalawang hindi inaasahang pagkakataon, nagkita na naman ulit kami ni Laila pagkalabas ko sa gate ng school. Kakapark lang ng Vios niya sa tabi ng Civic ko. Akala ko kung sino. Nabigla na lang ako pagbaba niya ng car. Oh, it's you again, John. Nakangiti siya sa akin. Laila, musta? Anong ginagawa mo dito? Usisa ko. Iko-confirm ko lang kay Ma'am Lucy yung tungkol sa reunion. Nag-organize kami, remember? Dito nga rin pala sa school na to kami nag-aral noon. Ibang-iba na rin kasi yung itsura ng school, kaya hindi ko agad naalala. Oo nga pala, tuloy pala yun? Siyempre naman. Wait, may kinuha siya sa shoulder bag niya. Here, isang card ang binigay niya sa akin. Invitation yan sa reunion. Huwag kang mawawala ha? Okay, I'll be there no matter what. Thanks, Laila. Sasakay na sana ako sa kotse ko pero pinigilan ako ni Laila. Wait, John, bakit hindi mo kaya ako samahan kay Ma'am Lucy? Panandalian ako nag-isip. Total wala naman din akong gagawin sa bahay, kaya sinamahan ko na lang si Laila. Para na rin kahit konting oras at effort man lang ay may mai-contribute ako sa ino-organize niyang reunion. Medyo humaba ang oras na magkasama kami ni Laila. Ang dami naming napag-usapan pa. Pero yung mahuling sinabi niya ang tumatak sa akin ng gusto. John, let go. Move on ka na. Gumising ka sa katotohanang wala na siya. Alam kong mahirap, pero kailangan mo ring tanggapin at harapin to. Huwag mo nang ipilit pa ang nararamdaman mo at ipagsiksikan pa ang sarili mo sa kanya. Hindi mo ba nakikita? Hindi ka na niya mahal. Meron na siyang iba. At kung patuloy mo pa rin siyang mamahalin, sasaktan mo lang ang sarili mo. Move on, John. Just move on. Litanya niya. Hindi ko alam kung paano napunta doon ang usapan, pero may punto naman siya sa sinabi niya. Ngunit sabihin na nating tama siya. As a lover, I know I've got to move on. But the hardest part of it is me, being a father. Paano si Jonah? I really hate this part of my life. Wow, hindi ko napansin ang oras. Lunchtime na pala. So, John, may alam akong resto somewhere, tara? Siguradong magugustuhan mo dun. Aniyaya sa akin ni Laila. Mukhang may balak yata siya nakapiling ako maghapon na. But this time, tumanggi na ako. Naku, sorry Laila. May promise ako kay Jonah na magla-lunch kami ngayon. Kahit wala naman akong pangako. Totoong gusto ko pang makasama si Laila,
Pero mas gusto ko namang makasama ngayon ang anak ko. Marami na akong atraso sa kanya and I think this is the right time para bumawi bago mo lang ako bumalik ng States. Buti na lang very understanding si Laila. Hindi man lang siya na-offend. At mas kinatuwa pa nga niya na naglalaan daw ako ng oras para sa anak ko. Ang bait talaga niya. Gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko sa pinapakitang kabaitan sa akin ni Laila. Magiliw akong pumunta sa school upang sunduin si Jonah. Dadalhin ko siya doon sa Jollibee. Simple pero alam kong pangarap ng bawat bata ang kumain doon at ma-meet si Jollibee. Kasi naman nung bata pa si Jonah, hindi ko man lang siya nadala doon. Bigla akong naawa sa kanya. Ang malaking ngiti sa aking mga labi, biglang napalitan ng lungkot nang makita ko si Jonah na palabas sa gate ng school kasama si Ana at si Rick. Buti na lang nakatago na ako sa pader bago pa nila ako mapansin. Tingin ko na unahan na ako ng dalawa kay Jonah. Sumakay silang tatlo sa isang kotseng natitiyak kong hindi pagmamayari ni Ana. Ibig sabihin, sumakay ang mag-ina ko sa kotse ni Rick. Hello, Dad? Oh, Jonah. Pwede ba tayong kumain sa labas? Sure, Dad. Tamang-tama kasama ko sina Mama ngayon. Sabay ka na sa amin. Hindi ko na siya pinatapos. Binaba ko na kaagad. Tumawag ako para kumpirmahin lang kung kakain ba sila o may ibang pupuntahan. Wala naman akong balak na sumama sa kanila. E di parang hinuwakay ko na rin ang sarili kong libingan. I sneakingly followed them. Gusto kong malaman kung saan sila kakain para alam ko kung saan ko dapat at hindi dalhin si Jonah kapag kami na ang magkasama. Pinagmamasdan ko sila hanggang sa pagpasok nila sa resto. At dahil glass wall ang resto, natatanaw ko sila mula dito sa bintana ng kotse ko. Magkatabi si Ana at Rick sa tapat ni Jonah. Kitang-kita ko ang matatamis na ngiti sa labi ni Ana at ni Jonah. Halatang enjoy sila sa company ni Rick, habang ako unti-unting namamatay. Ako dapat ang nandun hindi kung sinong lalaki lang. Ako dapat ang katawanan ng mag-ina ko. Kabanding, ako lang. Pagkatapos akong patay ng sakit na nararamdaman ko, umuwi na lang ako. Wala nang dahilan para manatili. Wala na akong papel sa buhay ng mag-ina ko. Feeling ko ako lang ang broken. Hello, anak. Oh, Dad. Ba't po kayo naghang kanina? Sorry, naubusan lang ng load. Ganun po ba? So ano, Dad? Pupunta ka na ba? Nandito. Anak, hindi ako makakapunta Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko. Next time na lang tayo mag-lunch. Pagdadahilan ko na lang. Naganap ako ng ibang lugar na maaari kong ilabas ang lahat ng emosyon ko. Isang bar na maaari kong kalimutan ang lahat ng problema ko kahit panandalian lang. Tinapos ko ang araw na nagpakalango ako sa alak. Nilunod ko ang sarili ko sa pait ng inumin. Ayoko nang mag-isip. Dahil sa tuwing ginagawa ko yun, nasasaktan lang ako. Sa tuwing nasasaktan ako, namamatay ako. Minsan iniisip kong tulukan na ang lahat ng heartaches ko. Napigilan ang pagpintig ng puso ko na walang ibang tinitibok kundi si Ana. Hanggang sumapit ng gabi, na halos hindi ko na alam ang ginagawa ko. Dumami na yung tao sa bar. Hindi ko na nga lang sila makita ng maayos dahil sa impluwensya ng alak na namamalagi sa buong katawan ko. Tulad nitong taong papalapit ngayon sa akin. Naaninag ko na lang siya kasi hilong-hilo na talaga ako. Mahaba ang buhok niya, malamang babae. John, lasing ka na yata. Umuwi ka na, tama na yan. Sabi niya sa akin. Ikaw pala. Nagkita na naman tayo, Laila. Nasisinok na rin ako. Upo ka muna. Samahan mo muna ako. No, lasing ka na. Ayokong kausap pag lasing. Umuwi ka na. Ipapasundo kita sa anak mo. Huwag kang ganyan, Laila. Hindi ako lasing. Tipsy lang. Alam mo ba yun? Tipsy. Inawakan ko ang kamay niya at pilit ko siyang pinapaupo sa tabi ko. Pero nagpupumiglas siya. Ano ba dyan? Nasasaktan ako, let me go. Naalala ko bigla si Ana sa narinig ko. Ganon din ang sinabi niya sa akin noon. Let me go. That fucking let me go. Bigla na lang akong napaluha at napaiyak. Ano ka ba, Laila? Nandito ako para makalimot. Pero bakit pinapaalala mo pa? Ano ba nangyayari sa'yo dyan? Umayos ka nga. Tinawagan ko na ang anak mo. Anytime darating na siya,
Kaya umayos ka na dyan. Ang sakit, Laila. Alam mo yung handa ka ng harapin ang lahat. Sa babaeng mahal mo pero bigla ka na lang niyang tinalikuran. Alam mo ba yung may sapat kang dahilan para ipaglaban siya, pero hindi mo alam kung paano sisimulan ang laban at kung may pinaglalaban ka pa ba? Nilabas ko na kay Laila ang pagiging talunan ko. Ano bang pinagsasabi mo dyan, ha? Tuloy-tuloy lang ako sa pananalita. Kasalanan ko to eh. Ginago ko siya nun. Sinaktan at winasak. Oo. Winasak ko siya. I killed her. And now she's my ghost that haunts me inside and out. Gumaganti na siya. Lahat ng sakit na dinulot ko sa kanya nun, lahat ng yun pinaparanas na niya sa akin ngayon. Pero mahal na mahal ko pa rin siya. Nagsasalita pa ako nang dumating si Jonah. Hindi ko alam kung bakit mahal na mahal ko si Ana. At hindi ko alam kung bakit kahit anong gawin ko, hindi matanggal-tanggal ang pag-ibig ko sa kanya. Mga huling salitang nasambit ko bago ako nakatulog at bumagsak ang ulo sa mesa. Do you believe in second chance? Ikalawang pagkakataon o ikalawang pag-asa? Parehas lang ba yun? Kapag may pagkakataon ka, may pag-asa ka, hindi ba? At kung may pag-asa ka, may pagkakataon ka din, di ba? Punong-puno ako ng pag-asa sa sarili ko, pero tangina, wala naman akong pagkakataon sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon, muli akong umasa. A chance to hope. Ang sakit ng ulo ko, shit. Nahihilo-hilo pa ako. Hangover ang unang pumasok sa utak ko. At nang mabuhay na ang diwa ko, doon ko lang na-realize na nagising ako sa kama na ngayon ko lang nahigaan. Sa isang kwarto na ngayon ko lang nakita. Pilit kong inalala yung nangyari kagabi at si Laila ang unang sumagi. Hindi kaya kwarto to ni Laila? Imposible. Posible din pero naalala ko rin si Jonah. Tama. Pinasundo ko ni Laila sa kanya. Bakit pa wala akong maalala sa nangyari kagabi? Parang panaginip na bigla na lang nabura sa utak ko. Nagmasid-masid ako sa paligid. Nakita ko ang isang malaking photo frame ng pamilya ko na nakasabit sa dingding. Tingin ko'y kwarto ito ng anak ko. Nakaka-touch naman at may family photo kami sa kanya. Kaso medyo bata pa siya dito. Naalala ko pa that this photo was taken long years ago sa Enchanted Kingdom. Those happy memories. Good morning, Dad. Gising ka na pala? Magilo na bati sa akin ni Jonah. Anak, bakit nandito ako? Bumangon ako. Masakit pa rin ang ulo. Nalimot mo na, Dad? Sa bagay, sobrang lasing mo na kagabi. Umupo siya sa tabi ko. Ano bang nangyari kagabi? Usisa ako. Tumingin siya sa akin ng diretso. Hindi niyo po ba talaga naaalala? Umiling-iling lang ako. Uminom po kayo dun sa resto bar Tito Rick. Bakit naman po kayo naglasing ng ganun? Buti dun yun naisipang uminom. Kung sa iba yun, baka hindi ko po kayo nasundo. So kay Rick pala yung bar. Hindi na ako pupunta dun kahit kailan. Ganun ba, anak? Pasensya ka na. Nahirapan ka pa dahil sa akin. Okay lang po, Dad. Pinoproblema mo po ba yung sa inyo ni Mama kaya ka naglasing? Naku, hindi. Ikaw talaga. Sumagot agad ako kahit kinagulat ko ng gusto ang tumpak niyang tanong. Siya nga pala, anak. Anong nangyari kay Laila kagabi? Tinulungan ka ba niyang iuwi ako? Laila? Yung sinasabi niyo pong classmate niyo ni Mama? Wala naman po siya dun kagabi. Hindi ko po siya nakita. Siguro nag-date po kayo, Dad, dun, no? Napayo ko siya. Hindi, anak. Nakita ko lang siya dun. Naalala ko nandun pa siya nang dumating ka eh. Siya pa nga tumawag sa'yo, di ba? Taka ko. Wala siya, Dad. Tsaka si Mama po yung tumawag sa akin kagabi. Ha? Mama mo? Si Ana ba talaga yun? Ang alam ko si Laila yung nakita ko at nakausap eh. Eh yung mga sinabi mo kagabi, Dad, naaalala mo pa ba? Nakangiti siya ng ubod, tamis. Pagdating ko kasi, may malinaw akong narinig sa sinabi mo eh. Ano kayang pinaggagawa at pinagsasabi ko kagabi? Pilit kong binubuhay ang alaala ko. Ano ba yung sinabi ko, anak? Tanong ko. Hindi pa nagagawang sumagot ni Jonah nang bigla nalang pumasok si Ana sa kwarto. Kumain na kayo.
Baka lumamig yung food at baka malate ka na sa school, Jonah, ha? Sabi niya. Nang makita ko si Ana, bigla na lang bumalik sa akin ang buong detalye ng lahat ng nangyari kagabi. Nakaramdam ako ng hiya sa sarili ko. Kung si Ana nga yung nakausap kong babae kagabi at hindi si Laila. Shit. I'm fucking dead. Oh, Mama, aalis ka na? Maaga pa ha? Kung hindi pa sinabi ni Jonah, hindi ko mapapansin na bis na si Ana for work. Oo nag-text sa akin si Rick, may urgent daw sa office. At saka na niya kami tinalikuran. Okay ma, ingat ka po. Sinundan siya ni Jonah upang ihatid sa labas. Grabe naman, hindi man lang ako tiningnan ni Ana. Kahit sulyapan lang. Kahit huy gago, aalis na ako. Kahit yun man lang. Kumikurot pa rin ang ulo ko. Sumasabay sa kirot ang puso ko. Nang balikan ako ni Jonah, sabay na kaming pumunta sa dining, kung saan nakahapag na naman ang maraming pagkain. Uy, crab and corn soup, tamang-tama. Sumigla ako nang makita ko ang paborito ko tuwing may hangover. Gusto mo ba yan, Dad? Favorite ko kaya to. Naalala ko noon lagi akong pinagluluto ng ganito ng mama mo pag may hangover ako. Dax, kita mo, Dad? Hindi pa nakakalimutan ni Mama yun. Pinagluto ka pa rin niya hanggang ngayon. Ang tamis ng ngiti ng anak ko. Pero mas matamis ang ngiti ko. Ano, Dad? Naaalala mo na ba yung sinabi mo kagabi bago ka natulog? Ngayon talagang tandang-tanda ko na. Mahal na mahal ko si Ana. Nakakatuwa. Hindi ko lubos maisip na masasabi ko yun sa harap mismo ni Ana. Alam niyo po bang napangiti mo si Mama? Parang naaninog ko yung mukha ni Ana sa imagination ko na may matamis na ngiti. But I guess for now, it was just a blank smile. Has no meanings and feelings. Ang araw na to ang pinakamasayang breakfast namin ng anak ko. Dahil kasi sa ngiti ni Ana na yun, napag-usapan tuloy namin ang lumipas namin ni Ana. Kung paano kami pinagtagpo ng tadhana. Kung paano ko siya niligawan hanggang sa kung paano kami kinasal noon. Lahat ng masasaya at matatamis na alaala, kinuwento ko kay Jonah. Pati buong puso siyang nakinig sa love story namin ng kanyang ina. Kinikilig at natutuwa. Kaparehas ng kasiyahang nararamdaman ko. Pagkatapos naming kumain, hinatid ko na si Jonah sa school. Nag-commute lang kami hanggang sa bar kung saan naiwan yung kotse ko kagabi. Tapos dumiretso na kami sa school niya. Niyakap ko muna siya bago kami naghiwalay. Masayang-masaya ako dahil may anak akong tulad niya. And I realized that I'm not lucky. I'm blessed. Afterwards, umuwi ako sa bahay para maligo. Pakanta-kanta pa ako sa banyo. Napakaaliwalas ng pakiramdam. At lahat ng to ay dahil sa nakuha kong ngiti kagabi sa asawa ko. Iniisip ko kasi na tama si Jonah. Mukhang hindi pa nga huli ang lahat para sa amin ni Ana. Hanggat hindi pa siya kasal kay Rick, may chance pa akong maagaw siya. Pagkatapos kong maligo at magbihis, iniisip ko kung ano ang gagawin ko sa araw na to. Saan naman kaya ako maglilibot? Biglang nag-beep ang cellphone ko. Pagtingin ko, si Laila ang nag-text. Nakakahalata na ako kay Laila. Hindi kaya may gusto siya sa akin? Niyayaya na naman kasi niya akong mag-lunch at tulungan ko raw siyang puntahan yung resto na magkikater sa reunion. At dahil wala naman akong gagawin, nag-confirm ako sa kanya na sasamahan ko siya. Bigyan niya lamang ako ng 10 minutes to get there. Kaso after a while, pagsakay ko ng kotse ko ay may nareceive na naman akong text message. Galing naman kay Ana. Are you free? Mag-lunch tayo. Same place, same time. I wanna talk to you. Sabi lang niya. Same place, same time. Aba, hindi pa talaga niya nalilimutan yung dati naming tagpuan. Tungkol saan naman kaya ang sasabihin niya? Yung nangyari ba kagabi? Hindi na ako nag-isip pa at sumagot agad. Okay, I'll be there. Huli ko na na-realize na naka-oo na pala ako kay Laila. Pero wala na akong pakialam doon. Buhay ko na ang nakasalalay dito. Nagdahilan na lang ako kay Laila na siya namang naunawaan niya. Sa sobrang excited ko, ang aga kong nakarating sa nasabing tagpuan. Sa resto kung saan kami laging nagde-date ni Ana. Sa makasaysayang resto ng aming pagmamahalan. Suot ko ang pinakamagarbo at maganda kong set of clothes. Gaya ko ang pinakamaayos at pinakagwapong itsura.
pinakamabangong perfume. Baka sakaling ma-in-love uli sa akin si Ana. Habang nakaupo akong naghihintay sa loob ng resto, bumabalik sa akin ang lahat ng alaala naming dalawa. Pinagmamasdan ko ang buong paligid. Marami nang nagbago, pero para sa akin, dito pa rin ang may pinakamasarap na nakain ko. Kasi kasama ko ang mahal ko. Pagdating ni Ana, chinek ko agad kung kasama niya si Rick. Natuwa naman ako kasi hindi ko nakita ang mokong na yun. I think this one is only between me and my ex-wife. Tumayo ako at pinaghugot ko siya ng silyang uupuan niya. Like the old times, the way we used to be. Hindi man lang siya nagpasalamat. Pag-upo ko, nagsalita agad siya. John, I wanna make it clear and fast. O teka lang, kala ko ba magla-lunch tayo? Umorder muna tayo. Huminga siya ng malalim. Okay. Pagdating ng waiter na tinawag ko, tinuro ko agad ang gusto ko sa menu list. I want this. I want this. And I want her. Nagkatinginan pa kami ng waiter. At nagkatinginan din kami ni Ana. I mean, I want this for her. After we silently eat, yes, sobrang tahimik na nakaka-out of place na. Nagsimulang magsalita si Ana. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya, pero umaasa ako na ikakatuwa ko to. Didiretsahin na kita, John. About what just happened that night when you were drowned dead drunk. Ang itsura niya ay mukhang malungkot na naiirita. Hindi ko gusto yung nakita ko at narinig ko sa'yo. Patuloy niya. What do you mean? Taka ko at the same time. Ay kaba ko. Please, don't act like a child. I know you know exactly what I mean. Hindi ka pa rin nagbabago. Malalim ka pa rin magsalita. Akala ko ba dediretsahin mo ko? Ano bang ayaw mo sa nakita at narinig mo sa akin? Your years long gone, John. Dapat naka-move on ka na. Ang buong akala ko nga, nakalimutan mo na kami ng anak mo eh. Kung hindi pa nga kita tinawagan, hindi ka naman uuwi sa bansa at magpaparamdam sa amin ng anak mo, hindi ba? Pero sa nakita ko that night, mukhang hindi mo pa na-overcome ang mga bagay-bagay sa atin. Nalungkot ako sa narinig ko at napaisip ng malalim. It only means na naka-move on na talaga siya sa aming dalawa. Alam mo, Ana, hindi ako nagparamdam kasi akala ko yun ang gusto mo. Naniwala ako na mahal mo pa ako sa kabila ng mga nagawa ko sa'yo. Nagtiwala ako na sa pagbabalik ko, may babalikan pa ako. Ni katiting Ana, hindi ko naisip na mag-move on at kalimutan na lang ang lahat. Simply, because I love you and that I couldn't erase you in my heart. I wouldn't. Nakita kong namamasa ang mga mata niya, pero hindi ko naman mabasa sa kanya ang ibig sabihin doon. Yan na yata yung pinaka-pathetic na salitang narinig ko. Minsan may mga bagay ka na sinasabi sa akin na nakakalito. You're hot and cold ever since. Sometimes sweet, oftenly bitter. You see, I and my daughter lives in a stable and better life. Sana wag mo na lang kaming guluhin. Nakamove on na ako dyan eh. So please. Ana, sometimes, although you live your life, it doesn't mean you're alive. And let me tell you this, you didn't move on. You've just chosen to stop moving. I know this is not what you really want, Ana. I know you still have feelings for me. Siguro naman may second chance pa para sa atin. Mukhang hindi yata tayo nagkakaintindihan dyan. I love Rick. And maybe you were right. Let's give ourselves a second chance to live in separate ways. Napatindig ako. Ana, please, don't do this to me. I'm not doing anything to you. You earned this. And you deserves all of this. Ikaw yung dahilan kung bakit nasira yung pamilya natin, John. Ikaw yung dahilan kung bakit nawasak ang buhay namin ni Jonah. Naluluha na siya. Siguro nga ako yung nagbigay ng dahilan kung bakit tayo nagkalabuan. Pero ikaw pa rin yung unang bumitaw. Kaya tayo nagkahiwalay. Nanghina ako noon. Dapat nagpakatatag ka. Oo, ako ang may kasalanan. Pero bakit ka nagpadala sa pagkakasala ko? Bakit mo tinuldukan ka agad? Bakit hindi ka lumaban?
Kahit man lang para kay Jonah. Ha? So ako pa ngayon ang mali, John? Ako pa ngayon ang dapat sisihin sa nangyari. Ang kapal ng mukha mo. Anong gusto mo? Magbulag-bulagan ako? Magbingi-bingihan ako? Na mambababae ka kung kailan mo gusto? Tapos gusto mo patawarin lang kita ng ganun-ganun lang? John, yung humihingi lang ang binibigyan. Ikaw, kahit sorry, wala man lang akong narinig sa'yo. Biglang nag-walk out si Ana at iniwan ako sa loob ng resto. Hindi ko na siya nagawang pigilan kasi natigilan ako at natameme. Nag-guilty kasi ako dun sa huling sinabi niya. Pilit kong inaalala. Nakapag-sorry nga ba ako sa kanya noon? O hindi? Alam kong umiiyak si Ana nung iwan niya ako. Alam kong nasaktan din siya sa mga salitang binitawan niya sa akin. Alam ko, kailangan lang niyang sabihin ang mga bagay na yun para tigilan ko na siya. Pero alam kong hindi yun ang tunay niyang nararamdaman. Mabigat para sa akin ang naging usapan namin ni Ana. Parang sinabi na rin niya na tumigil na akong huminga. Tingin ko'y labis na talaga akong umaasa sa isang bagay na hindi ko na makukuha. Tama siya. I'm deserving to all of this. I spent the rest of my vacation with my daughter Jonah. Pinilit kong tumawa at maging masaya sa tuwing kasama ko siya. Hindi ko pinahalata sa kanya na ngayon talagang tapos na kami ng mama niya. Absolutely official. Araw-araw kong kasama si Jonah. Hatid sundo ko siya sa school at palagi kaming kumakain sa labas. Pero may mga times na umiiwas din ako sa kanya. At yun yung mga oras na kasama niya ang mama niya at yung Rick na yun. Hindi na rin magtatagal, babalik na ako sa States. Nag-extend lang ako upang maabutan yung kompromiso ko kay Laila na attend dun sa batch reunion. After nun, aalis na agad ako. I failed to win the battle for love, but I didn't lose at all. Mahal ako ni Jonah. Yun na lang ang mahalaga sa akin ngayon. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng batch reunion. Maaga akong umalis ng bahay kasi medyo malayo yung venue. Kailangan ko pang bumiyahe ng 2 oras. Akala ko naman dun lang sa dating school namin gaganapin. Pero dun pala sa function hall ng isang sikat na hotel sa Maynila. Casual lang suot ko for the night celebration. I'd like to stay low and humble. Sa bagay, hindi rin naman ako big time. Sa biyahe pa lang inaalala ko na isa-isa yung mga mukha at pangalan ng mga dati kong kaklase. Medyo nakalimutan ko na kasi yung iba. Nakita agad kami ni Laila nung dumating ako doon, pero wala pang masyadong mga tao. Hanggang sa unti-unti nang dumarami. Yung iba hindi ko na nakilala, pero namumukhaan ko sila. Hindi ko nga lang matandaan ang section nila dati. And finally, may nakita na ako sa mga ex-classmate ko. Sila yung mga nerds at genius noon. Simpleng hi lang tuloy ang nangyari sa amin. Hindi ko kasi sila ganoon ka-close noon. Sunod-sunod na yung pagdating ng mga bisita. Sunod-sunod na wine glass na rin ang aking tinungga. Habang palalim ang gabi, mas lalo akong kinakabahan dahil baka magkita kami dito ni Ana. Napalingon ako sa main door. Bigla kasing may naghiyawan dun. Napangiti ako nang makita ko kung sino yung grupo nang magugulo na pumasok. Yung mga friends ko, sina Matthew, Mark, Mary, Luke at Thomas. Hanggang ngayon talaga may ingay pa rin sila. Tatayo na sana ako para salubungin sila. Pero bigla naman akong napaupo ulit nang makita ko si Ana. Parang nanlambot ako. It feels like my mind suddenly flown away as my heart stops beating. At ngayon, hinihiling ko na sana hindi nila ako makita. Palingon-lingon na ako at naghahanap ng fire exit. And now I started getting paranoid. As expected, kasama nga niya si Rick. At siya lang talaga ang sinama niya. Sa bagay, mas okay na rin yun. Ayoko din namang isama si Jonah dahil hindi naman ito lakad pamilya. Mas lalo ngayon na ganito ang sitwasyon. Buti wala siya. Hindi niya makikita ang kahihiyan ng daddy niya. Medyo malayo sila ng konti sa akin at mukhang hindi pa nila ako napapansin. Naririnig ko yung usapan nila. Puro papuri kay Ana.
Kesyo ang ganda daw niya, ang sexy, at parang hindi daw siya tumatanda sa ganda ng kutis niya. Totoo nga namang maganda si Ana, mula noon hanggang ngayon. And this evening of beauty and fashion, nag-stand out talaga siya. She is the most beautiful woman tonight. Tangina lang kasi, hindi ako yung escort niya. I'd like you all to meet my fiancé, Rick. Parang nadurog ang puso ko nung marinig kong pinakilala ni Ana ang bago niyang boyfriend. Hindi na ito kinagulat ng iba. Nag-smile lang sila at nakipagkamay pa kay Rick. Malamang updated sila sa buhay ni Ana. Pero si Mark, na minsang nakakachat ko ay nagulat. Oh, akala ko ba may asawa ka na, Ana? Di ba kayo ni John? Ako naman ang ginulat niya. Natahimik si Ana at hindi nakasagot. Na siya namang naramdaman ni Laila, kaya siya ang sumalo sa tanong. Ano ka ba naman, Mark? Ang hina naman ng radar mo. Then tinapos niya ang usapan. Anyway, let's get going. At nagpatuloy na sila sa paglalakad papasok. Nakatulala lang ako nung makarating na sila sa table na kinalulugalan ko. Uy pare, nandiyan ka na? Johnny, is that you? Pre, kumusta? Ang taba mo ah. Sandamakmak na kumustahan. Kamayan at tawanan nung magsiupo na sila sa tabi ko. Ako naman ay ngingiti-ngiti lang. Wala kasing ibang laman ng isip ko kundi si Ana. Hindi sinasadyang mapatingin ako kay Annalyn. Nandun kasi sila sa kabilang table. Kasama ng ibang ex-classmate naming babae. At syempre katabi niya si Rick. Nagkatitigan kami ng mga ilang segundo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mag-hi ba ako? Kakawayan ko ba siya? Ngingitian ko ba siya? Bullshit. Buti na lang talaga at bigla siyang kinausap ni Rick. Kaya naman naputol yung titigan namin nung lingunon niya ang kausap niya. Bakit ba ako nakikipagtitigan sa kanya? At bakit kaya hindi siya agad umiwas ng tingin? But before we start the program, let's have supper first. Alam ko gutom na kayong lahat. Dinner time. Naiinis ako. Ba't kaya hindi na lang simulan yung program nang matapos na? Medyo mahaba yung pila sa buffet, kaya natagalan. Hindi ko tuloy napigil yung sarili ko na lumapit kay Ana. Lakas loob akong tumayo at humakbang papalapit sa kanya. Habang naglalakad ako, napalingon siya sa akin at nang mapansin niyang papalapit ako, bigla siyang umiwas ng tingin. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya sa mga sandaling to, pero sabi ko sa sarili ko na kapag hindi umalis ang babaeng to sa kinauupuan niya, may feelings pa siya sa akin at may chance pa ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ganun yung naiisip ko, pero napangiti ako dahil hindi umalis si Ana hanggang makalapit ako sa kanya. Oh, bakit hindi ka pa kumukuha ng food? Yan ang una kong naisip na itanong. Salamat sa tama ng wine, nagkaroon ako ng lakas ng loob. I lost my food stop. Maiksing tugon niya at hindi niya ako hinarap. Here, sabi ko sabay abot ko sa kanya ng food stop ko. You can use mine. No thanks. Hihingi na lang ulit ako dun mamaya. Napahiya ako. Feeling ko talaga, pinahiya niya ako. Hindi niya tinanggap yung offer ko. Sa bagay, as if naman tatanggapin pa niya yung bagay na galing sa akin. Buti hindi mo sinama si Jonah. Sunod kong tanong na matagal ko pang pinag-isipan. May sarili siyang lakad. Buti na lang ay sumagot pa siya. Okay. Saan naman siya pumunta? Napatingin siya sa akin. Matalim ang tingin na pinukol niya sa akin. John, will you please, for once in your life, give me peace? Pagsusungit niya. Bakit, ginugulo ba kita? Nagtatanong lang naman ako tungkol sa anak ko ah. Then why the hell don't you call her and ask her yourself? Umalis na ako bago pa kami mag-away. Habang nakokontrol ko pa ang sarili ko. Baka kasi magkasagutan pa kami at magsigawan pa dito. Pero pagtalikod ko naman sa kanya, bigla niya akong kinausap. Umalis siya. Kasama ng boyfriend niya. May date yata sila. Nagulat ako. Nagulat talaga ako. Nagulat ako hindi dahil sa kinausap niya ako, kundi sa narinig kong sinabi niya. Si Jonah may boyfriend? Kailan pa?
At bakit hindi niya pinaalam sa akin? Muli kong hinarap si Ana. Boyfriend? I didn't know that she's dating someone. Don't tell me she didn't tell you about him. Natahimik ako at biglang sumama ang loob ko. Nanikip pa talaga ang dibdib ko. I almost forgot. Wala ka nga palang alam tungkol sa buhay ng anak mo. Sa bagay, wala ka naman palang pakialam sa kanya. Kasi sarili mo lang yung iniisip mo. Patuloy niya na ang dating sa akin ay parang pinukpok niya ako ng bote sa ulo. Napuno ako. Parang umakyat ang kumukulo kong dugo sa ulo. Lumapit ako sa kinuupuan niya at itinutok ko ang mukha ko sa kanya. Don't talk like you think you know everything about her. Don't talk like you fucking know everything about me. Napataas ng boses ko. Nag-init na talaga ako. Oh really? Then don't act like you're still part of her life. You have no idea on what we've been through. Nagsimula na siyang sumigaw. At sumigaw siya sa mukha ko. And you either have no idea what I've been through. Nagsigawan kami. Mukha sa mukha. Halos magkahalikan kami sa sobrang lapit ng mga labi namin sa isa't isa. Nagsigawan kami at parehong walang pakialam kahit pa pinagtitingnan na kami ng lahat ng tao. You just deserve this. You just deserve all of this. Biglang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. I just want you back. All because I love you. Do you know that? That I'm still in love with you? And I fucking hate that I love you this much. At dito na tumulo ang luha ko. Hindi ko na mapigil yung mga salitang lumalabas sa bibig ko na nagmumula sa puso ko. Patuloy ang aming sigawan. Mata sa mata. At konting-konti na lang talaga maglalapat na ang aming mga labi. No, John. Fucking no. You just love women. All you ever want is sex. You didn't love me for who I am. You didn't love me whole. You just love me because I'm a woman. Ana, please don't say that. Nagsisigawan pa kami nung maramdaman kong may humawak sa magkabila kong braso. Hindi ko to pinansin. Patuloy lang ako sa pagsigaw sa mukha ni Ana. Don't say that. You don't know how I feel. Dumating na rin si Rico pang awatin si Ana. Pumagitan siya sa aming dalawa. Hinarangan niya si Ana sa akin at hinarap niya ako. John, please, let go. Stop it, okay? Ang ginawa ko'y hinila ko ang braso ko. Pinilit kong makawala mula sa pagkakahawak sa akin. At nung makawala ko, mabilis kong sinapak sa mukha si Rick. Ewan ko kung bakit biglang nagdilim ang paningin ko. Nagkagulo na ang lahat. Hindi ko na alam kung ilang lalaki na ang humawak sa akin. Pilit nila akong binubuhat at kinakaladkad palabas. Kasi gusto ko pang suntukin si Rick. Gusto ko pa siyang bugbugin. Pero nagawa nila akong ilayo sa kanya. Ang tanging nakita ko na lang ay si Laila. Hinaharangan niya si Rick. Calm down please. Lasing lang siya, okay? Break a leg, Rick. Pinagtanggol niya ako. At si Annalyn, walang tigil sa kakaiyak. Tangina. Just what have I done? Pagdating sa labas ng hall, nagpabitaw na ako sa kanila. Sabi ko ayos na ako. Are you sure you're okay? Si Matthew. Ayos lang pare. I'm sorry. Nagpaiwan na ako sa labas. Sinabihan ko sila na pumasok na sa loob at tingnan yung sitwasyon doon. Sabi ko'y uuwi na ako. Magyuyosi lang ako saglit. Nung makaalis na sila, nagpahangin muna ako. Nakatayo ako sa tabi ng puno ng akasya. Dumukot ng yosi at lighter sa bulsa. Nanginginig pa ang mga kamay ko habang sinisindi ang sigarilyong nakasalpak sa bibig ko. Si Jonah ang nasa isip ko. Masama pa rin ang loob ko dahil hindi ko alam na may boyfriend na pala siya. Ako na sarili niyang ama, hindi niya sinabihan. Bumuga ako ng usok habang nakatingin sa malayo, kasabay ng pagbagsak ng luha sa aking mga mata. Mula nung dumating ako dito sa Pinas, si Jonah na ang lagi kong kasama at kausap araw-araw. Pero si Annalyn naman ang laging laman ng isip ko sa tuwing magkasama kami ni Jonah. Oo, kinukumusta ko yung lagay ni Jonah. Pero wala akong maalala na kinumusta ko kung ano na bang nangyari sa buhay niya. Laging buhay lang ni Ana ang inaalam ko.
Hindi niya sinabing may boyfriend siya. Kasi hindi ko naman siya tinatanong. Siguro hinihintay lang niya na kausapin ko siya bilang father and daughter. Are you okay, John? Nagulat ako sa boses na narinig ko mula sa likod ko. Pinunasan ko muna ang luha bago ko siya hinarap. Si Laila. Parang may kakaiba sa kanyang mga mata. Malungkot ang aura niya at bakas sa mukha niyang pagtataka at mga katanungan. I'm fine. Sarkastikong sabi ko. Kaalis lang nila. Tara, pasok ka na. Nag-start na yung program. Hindi na. Aalis na rin ako. Uubusin ko lamang to. Pinakita ko yung yosi ko. I'm sorry, Laila, if I ruin your party. Don't mention it. Okay lang yun. Ikaw yung inaalala ko ngayon. Sorry talaga, Laila. John, hinarap niya ako. Pwede ba? Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. John, pwede bang ako na lang yung mahalin mo? Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Is she confessing her feelings? And does she have feelings for me? Napatawa ko. What are you babbling? Sabi ko okay na ako. So you don't have to draw your corny joke. Akala mo siguro dyan gusto kita, no? Ang hindi mo alam. Totoo. Ano ka ba, Laila? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. John, I'm deadly serious. Napatigil ako sa pagtawa kasi naging seryoso ang mukha niya. Hindi mo lang alam, John. Since high school gusto na kita. Kaso anino lang ako ni Ana noon. At mukhang hanggang ngayon, I'm just a shadow who discreetly envy her a lot. Lagi kasi kayong magkasama noon eh. Kahit madalas kayong mag-away. At the end of the day, super sweet niyo pa rin sa isa't isa. A revelation. A confession. And I don't know what to say. I'm totally speechless. Naalala ko tuloy yung mga bagay na ginagawa ni Laila para sa akin noon. So lahat pala ng mga yun may deep meaning. Nung mabalitaan kong kakasal na kayo ni Annalyn, doon na ako nagdesisyong mag-move on sa'yo at magmahal ng iba. Naka-move on ka na pala. So bakit mo pa sinasabi sa akin yung mga yan? Yun lang ang naitugon ko. Kasi ngayong gabi, nakita ko kung gaano kakawagas magmahal. Biglang nagbalik yung pagtingin ko sa'yo. Kaya ako na lang yung mahalin mo dyan. And I promise to you na mamahalin din kita ng wagas. Pilit kong binubuo sa isip ko yung mga bagay na sinasabi ni Laila sa akin. You see, Laila, I'm trying so hard to rebuild the relationship between me and my ex-wife. Simply because I love her so much. It took years before I realized that I truly love her. Hindi mo pwedeng basta sabihin lang sa akin na mahalin kita ngayon. Unfair sa'yo yun. Kasi magsisinungaling lang ako kung sasabihin kong oo, gayong may mahal pa rin akong iba. I understand. And my love for you is willing to wait. Sabihin mo lang sa akin na hintayin kita. Kahit matagal, I'm willing to wait dyan. Alam kong walang kahahantungan ang pag-uusap namin ni Laila, kaya minabuti ko nang umalis. Sinabi ko na lang na hindi yun ganun kadali. Na kung maghihintay siya, baka maghintay lang siya sa wala. And I don't want her to wait in vain again. Imbis na umuwi, dumiretso ako sa bahay ni Annalyn. Once and for all. Gusto ko nang tapusin ito ngayong gabi. Maganda man ang kahihinatnan o hindi. Gusto ko nang malaman if I can really win this battle or not. Pagdating ko sa bahay nila, tahimik ang lugar. Patay ang mga ilaw sa loob ng bahay. Bukod sa ilaw dun sa labas ng front door. Maghahating gabi na kaya naisip ko na baka tulog na silang mag-ina. But it's now or never. Kailangan ko na siyang makausap ngayon dahil kapag pinagpabukas ko pa to, wala na akong mukhang maiyaharap pa sa kanya. Ana! Ana! Sumisigaw ako sa labas ng gate nila upang tawagan siya. Ana, please! Let me talk to you. Inalog-alog ko na yung gate upang makagawa ng ingay pero wala pa ring sumasagot. Pero kahit ilang minuto na akong parang tangang nagtatawag, hindi pa rin ako tumigil. Ana, please! Talk to me! Alam kong gising ka pa. Alam kong nasa loob lang siya. Nakapark na kasi yung kotse niya. At alam kong gising pa siya.
Ayaw lang niya akong pagbuksan. Dad? Biglang sumulpot si Jonah sa likod ko. Jonah, where's your... Paglingon ko, itatanong ko sana si Ana sa kanya pero natigilan ako nung makita ko siyang may kasamang lalaki. 10 oras na ng gabi pero nasa labas pa siya. Tapos may kasama pang lalaki. Medyo nabanas ako as a father. Good evening po. Bati sa akin ng lalaki, sabay extend ng kamay niya sa akin. Hindi ko siya kinamayan. Bagkus tinanong ko siya. Who are you? Si Jonah ang sumagot. Siya nga pala si Albert, Dad. A friend of mine. A friend? Sino sa tingin mo ang niloloko mo, Jonah? Yes, Dad. He's my boyfriend. And I'm sorry. Nabigla ako sa sinagot niya. Ine-expect ko kasi na aawayin niya ako sa pagdadahilan. Pero diniretso niya ako at humingi pa agad ng sorry. Jonah, napakabata mo pa para mag-boyfriend. Dad, may tamang oras ba para sa lahat ng bagay? Kaya ba sobrang tagal mong balikan kami ni Mama? Dahil naghintay ka ng tamang oras? Well, you're way too late, Dad. I know I'm not in the right shoe para mga tuwiran sa'yo. But to tell you that, I know what I'm doing. What about you, Dad? Do you know what you're doing? Napabuntong hininga na lang ako. Binaliktad niya kasi ako. Dinala niya sa akin ang usapan. At sa tingin ko, wala akong magandang maisasagot doon. Kasi alam ko na kahit ano pang paliwanag ang gagawin ko, hindi niya pa rin maiintindihan. Alam mo, Dad, unfair ka eh. Muli siyang nagsalita. All this time, puro si Mama na lang yung iniisip mo. Puro si Mama na lang yung iniintindi mo. Puro si Mama yung bukang bibig mo. Habang ako, ikaw yung tanging laman ng puso't isip ko. Bigla siyang naluha. Jonah, magsasalita pa sana ako, pero bigla niya akong tinalukuran. Dinaanan niya lang ako at dumiretso siya dun sa gate. Pero bago siya pumasok, may sinabi pa siya sa akin. Pero ganun pa man, Dad, masaya pa rin ako tonight. Finally, you're able to see me. I just wish that someday, you'll also able to see the bright side of me. I'm your daughter, Dad. And I love you. At saka niya akong initian. Sa sobrang gulat ko, hindi ko na napansin na nagpaalam na pala sa akin yung boyfriend niya. Narinig ko siyang nagsalita, pero hindi ko maintindihan yung mga sinabi niya. Natameme kasi ako sa mga words ni Jonah. Hindi ko alam na may ganito na palang hinanakit sa akin ng anak ko. Ngayon, ramdam na ramdam ko na ang pagkakaroon ko ng broken family. Nakita ko si Annalyn na palabas ng bahay nila. John, mas mabuti pa umuwi ka na. Kinausap niya ako, pero hindi siya lumabas ng gate. Pumapagitan sa amin ang bakal na pinto. Hindi ko na itatanong kung bakit umiiyak si Jonah. For now, just let her be with herself. Patuloy niya. Kung magsalita siya parang walang nangyari sa aming away kanina. Kalmado lang siya at maayos magsalita. Sorry nga pala kanina, Ana. Shh, don't mention it. Okay na yun. Just go, John. Naiinis ako kasi pilit niya akong pinapaalis. Pero ngayon, gusto ko nang tapusin ang lahat. Lumuhod ako sa tapat niya kasabay ng pagtulo ng luha ko. Lumuhod ako at nakapagtinginan sa kanya sa pagitan ng mga grills ng gate. Ana, I'm sorry. Lumuhod ako upang humingi ng tawad sa kanya. I'm sorry sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang ako nakahingi ng tawad. Nagulat ako nung buksan niya ang gate. Lumapit siya sa akin. Halika. Tumayo ka. Tsaka niya ako inalalayang makatayo. Yan lang naman yung hinihintay ko sa iyo dyan eh. Ang humingi ka ng tawad at panindigan mo ang kasalanan mo bilang isang lalaki. Kung nagkasala ka, aminin mo. Hindi yung nagmamatigas ka pa na para bang ako pa yung nagkamali. Sorry, Ana. Niyakap ko siya ng maigpit. Sorry kung ngayon ko lang na-realize ang lahat ng kasalanan ko. At sorry kung ngayon ko lang ngayon lang ako nakahingi ng tawad sa'yo. John,
Naisip ko na nagiging unfair na ako sa'yo. Ang dami mo nang ginawang effort para suyuin ako, pero binaliwala ko. Siguro nga hindi tama na pahirapan pa kita ng ganyan. Kumalas siya sa yakap at tumingin siya sa aking mga mata. Kaya John, sige na, pinapatawad na kita. Nginitian pa niya ako. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib nung maramdaman ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Parang nakalas na yung kadenang nakatanikala sa puso ko sa loob ng mahabang panahon. I feel so free. And I feel so alive. Salamat, Ana. Sobrang saya ko talaga. Pero paano si Ricky? Hihiwalayin mo na ba siya? Sunod-sunod kong tanong sa pag-asang magiging okay na ang lahat sa pagitan namin. Napakunod ang kilay niya. Hihiwalayan? Of course not. Sa narinig ko bigla akong kinabahan. Mali pa yata ako ng akala. Paano tayo? Di ba't pinatawad mo na ako? Yes, I've forgiven you. But that doesn't mean we'll be back together again. Like what I've told you, move on, John, and find another love. Hindi ko alam kung matatawa ko o masasaktan. Natahimik ako sa narinig kong sinabi niya. Akala ko pa naman magkakabalikan na kami, pero pinatawad lang pala niya ako. Pero bakit parang ibang nararamdaman ko? Bakit parang pakiramdam ko, mahal pa rin ako ni Annalyn? Muli ko siyang niyakap at mabilis ko siyang hinalikan sa labi. John, ano ba? Anong ginagawa mo? Pero mas lalo ko siyang kinulong sa aking bisig at pinagpatuloy ang paghalik sa kanyang malambot na labi. Hindi siya makaiwas. Wala siyang magawa kundi saluhin ang bawat halik ko sa kanya. Hanggang sa maramdaman ko na unti-unti na siyang bumibigay. Hindi na siya pumapalag. Bagkus, gumaganti na ng halik. Until we find ourselves kissing each other's lips with tongue. Until we find ourselves naked into her room. Hindi ko alam kung paano yun nangyari. But that doesn't matter at all. What matters for me is that I'm finally touching her again. Love is juicer. The second time around. Sarap na sarap ako sa katawan ni Ana. Aliw na aliw ako sa ikalawang pagkakataon na may nangyari sa amin. And I'm gonna make it worth for her. Muli kong naranasan ang kumubabaw sa kanya. Yung maligayang karanasan na yon nung honeymoon. Nothing beats the first time. Matapos kong magbihis, nasa akin pa rin yung intense. Nalalasap ko pa rin ang nangyari sa aming dalawa. Ewan ko lang kung ganun din ba ang pakiramdam nitong babaeng katabi ko na nag-aayos na rin ng sarili. Ang totoo niyan dyan, nagsalita siya habang nagbibihis. Ang totoo niyan, ikakasal na kami ni Rick sa susunod na buwan. Natahimik ako. Gusto kong ipaintindi sa sarili ko ang mga narinig ko. Ikakasal na siya. Talaga yatang malabo nang maging kami. Ana, wala na ba talagang chance para sa ating dalawa? Nakakatuwa ka dyan. Akalain mong wala na akong pinagkaiba sa'yo ngayon. Ha? Hindi yun ang sagot na gusto kong marinig sa kanya. Malayo yun sa tanong ko. Pero ano naman kaya ang ibig sabihin nun? You cheated me. And now, I cheated my fiancé. Hindi ba nakakatawa yun? Hindi pa man kami kasal. Niloko ko na agad siya. Labas tuloy parang mas malala pa ako sa'yo. Tumatawa siya. Pero hindi ko alam kung natatawa talaga o kunwari lang. May nangyari ba sa inyo? Ewan ko kung bakit ko natanong, pero gusto kong malaman. Ano ba namang klaseng tanong yan? Well, we kiss a lot, but we never did it. Yun naman pala eh. Magkaiba tayo. Ako noon, nambabae ako dahil lang sa sex. Pero ikaw, dahil sa pag-ibig. Nagtabi kami ng upo sa gilid ng kama niya. Ana, just tell me you love me. Come with me. Let's start all over again. John, napag-usapan na natin yan, di ba? Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, bigla kaming may narinig na sigaw mula sa labas. Pareho pa kaming nagulat ni Ana. Jonah! Jonah! May boses lalaking tumatawag sa anak ko. Sino naman kaya yun? Aba halos madaling araw na tinatawag pang anak ko. Sumilip sa bintana si Ana upang tingnan kung sino yung sumisigaw sa labas. Si Albert. Teka dyan, pagbubuksan ko lang.
Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko yung boyfriend ni Jonah na nakahawak sa grills ng gate habang padungaw-dungaw. Sa nakikita ko parang emergency. Hindi kasi siya mapakali at sigaw siya ng sigaw. Medyo kinabahan ako. Kaya lumabas na rin ako para samahan si Ana na pagbuksan si Albert. "Oh, ano nangyayari sa'yo?" Tanong ni Ana kay Albert habang binubuksan yung gate. "Tita, si Jonah po." Hinihingal na tanong ni Albert. "Ako, natutulog na yun. Tingnan mo naman kung anong oras na oh." Sumingit ako. "Bakit? Ano bang nangyari?" Kasi po tumawag siya sa akin kanina. Sa mga salita niya parang nagpapaalam siya. "Ha? Nagpapaalam? Saan daw ba siya pupunta?" Takang tanong ko. "Hindi po. Nagpapaalam siya. Parang death note." Biglang nanginig ang tuhod ko sa narinig ko. Ito namang si Ana. Biglang tumakbo papasok ng bahay nila. Nagsitakbuhan tuloy kaming tatlo at tarantang-taranta na pumunta sa silid ni Jonah. Kinakatok ni Ana yung pinto ng silid pero walang sumasagot. "Jonah, open the door!" Kinakalabog na niya ang pinto pero hindi pa rin sumasagot si Jonah. Teka, ginawa ko pinatabi ko si Ana at saka ko sinipa ang pinto upang puwersahing buksan. At sa ikatlong sipa ko, matagumpay ko tong nawasak. "Jonah, nasan ka?" Hindi namin siya nakita sa loob ng kwarto. Saan naman kayo nagpuntang batang yun? Bigla ako natigilan sa kinatatayuan ko nang matapat ako sa family photo namin na naka-frame sa dingding ng silid ni Jonah. Ito yung nakita ko noon nung nalasing ako at nagising na lang sa silid niya. Tulad ko, nagulat din si Ana sa nakita. May nakasaksak na kutsilyo sa mukha ko dun sa picture. Tapos may nakasulat, "I hate you, Dad. I hate you, Mom." Gamit ay lipstick. Oh my God, Jonah! Pinagpatuloy ni Ana ang paghahanap. Nasasadlak siya sa luha. Ako na may naiwang tulala na nakatayo habang tinitingnan ang mukha ko sa larawan. Nakita namin si Jonah na nakahandusay sa sahig ng banyo at wala ng buhay. She committed suicide. After all these years, finally nagkaroon din ako ng pagkakataong humingi ng tawad sa kanya. Sa tuwing magkakaharap kasi kami, nawawalan talaga ako ng lakas ng loob na mag-apologize sa mga nagawa ko sa past. Ang kawawa kong anak. Hindi na siguro niya nakayanan ang lahat ng pagdurusa. Kaya nagpakamatay na lang. Dahil wala siyang control over the situation. Naisip na lang niya na wakasan ang sariling buhay. Hindi ko matanggap na humingi ako ng tawad ngayon sa tapat pa ng kabaong niya. Hindi ko matanggap na sa mismong burol lang niya ko naisipang humingi ng tawad. Noon, nahirapan kaming maghiwalay ni Annalyn dahil sa anak namin. At yun lang ang putang inang nasa kukote ko noon. Sa paghihiwalay ng magulang, nahihirapan sila dahil sa kanilang anak. Pinoproblema kung kanino mapupunta ang responsibilidad. Tangina, bakit ngayon ko lang naisip na ang higit na nahihirapan ay ang anak ko? Bakit ngayon ko lang nakita ang importansya niya? Sorry, Jonah. Sorry. Sorry kung yun lang ang kaya kong gawin para sa'yo. Ang humingi lang ng sorry. Pagkatapos ng libing, umalis na kaagad ako ng bansa. Bumalik na ako sa Amerika kasama si Laila. Hindi na ako nagpaalam pa sa kung sino man. Basta lang akong umalis nang walang nakakaalam. Dahil kung nagdesisyon na talaga si Annalyn, napakasalan yung Greek na yun. Sa tingin ko'y wala na rin talaga akong pakialam pa. Wala na akong pakialam. Hindi ko alam kung bakit sa isang iglap, naging ganito ko. Parang nawalan ako ng buhay. Labis akong nasaktan sa pagkamatay ng nag-iisang anak ko. After 1 year, death anniversary ni Jonah, umuwi ako ng Pinas para dalawin ang punto niya. Gabi ako pumunta. Alam ko kasi na dadalawin siya sa umaga ng mga kaanak ko, ang mga lolo't lola niya. Ayoko kasi munang makita ang kung sino man sa kanila dahil nahihiya ako. May dala akong flowers. Ito yung favorite ni Jonah at saka 3 candles, sign of love.
Pagdating ko, may nadatnan akong babae na nakaupo sa tabi ng puntod ng anak ko. Hindi ko siya agad nakilala hanggang sa malapitan ko. Kasi naman blonde yung hair niya, dati black. Tapos kulot na siya ngayon at mahaba, dati straight na maikli. Si Annalyn ang tinutukoy ko. At hanggang ngayon, ganun pa rin yung amoy niya. Mabango. Nadatnan ko siya na nakatulala at may tumutulong luha sa pisngi niya. Pero nung mapansin niya ang paglapit ko, mabilis niyang pinunasan at mabilis na inayos ang sarili. Truthfully, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko nung magtagpo ang aming mga mata. Mabuti na lang nauna siyang nagsalita. "Oh, it's you. Come here. Come closer." Umupo ako sa tabi niya habang nilalapag sa tabi ng lapida ang bit-bit kong flowers and candles. Naalala ko ng 7th birthday ni Jonah. Hinahanap ka niya noon. Iyak siya ng iyak. Ayaw niyang tanggapin yung sinasabi ko sa kanya na may importanteng meeting ka. Naiyak na naman siya. Naalala ko yun. Actually, hindi related sa trabaho ko yung importanteng meeting na yun. Dahil yun yung time na unang beses kong nakatalik ang babae ko. Pinagpalit ko yung birthday ng anak ko para lang sa pagkakataong makatalik yung office mate ko. Tapos ng sumunod na birthday niya, ako naman yung wala. Sa tuwing birthday niya, kung hindi ikaw yung wala, ako naman ang wala. Patuloy ni Ana. Wala akong maalala na naging masaya si Jonah tuwing birthday niya. Lagi siyang malungkot. Lalo na nung maghiwalay tayo. Dagdag pa niya. Sa mga sandaling to, gusto kong yakapin si Ana. Habang tinitingnan ko siya, doble ang sakit na nararamdaman ko. Naalala siguro niya yung mga bagay na yun. Kasi ngayon, kung kailan death anniversary, doon pa kami parehong nakarating. Nakakalungkot. Kasi ngayon, si Jonah naman ang wala. I have to go. Sunod niyang sabi sabay tayo. Iiwan na sana niya ako pero pagtalikod niya, bigla ako nagsalita. "Kumain ka na ba? Let's have dinner." Muli niya akong hinarap. Tumayo ako at sinalubong ko siya ng yakap. Hindi ko na rin kasi mapigilan ng sarili ko. Gusto kong i-comfort ang ex-wife ko kahit sa simpleng yakap lang. Gusto kong iparamdam sa kanya na kahit wala na kami, na kahit may kanya-kanya na kaming buhay, ay palagi pa rin akong nandito sa tuwing kakailanganin niya ako. Pumunta kami doon sa dati naming tagpuan, yung favorite place namin noon, at yung lugar kung saan niya ako nasaktan ng gusto. "It's been a year. Kumusta ka na?" Tanong niya sa akin habang kumakain kami. Magkarap kaming nakaupo sa isang round table na may isang fresh sunflower centerpiece. "I'm good. Kita mo naman tumataba na." Pagbibiro ko pa. Okay lang yun. At least gwapo ka pa rin naman. Sabay kindat sa akin. Hindi ko mapigil ang ngiti na bumakas sa aking muka sa napaka-flirt niyang kindat. Ang ganda-ganda niya talaga sa ngiti niya. Ano bang sikreto nito at para bang napipigilan niya ang pagtanda? Kayo na rin, kumusta na? Sunod kong tanong. Buti hindi mo siya kasama. Napatigil siya sa pagkain at nilaro-laro niya yung kubyertos niya. Pinaikot-ikot sa plato doon sa veggie salad niya. Wala na akong balita sa kanya. Wika niya sa mahinang tono. "Ha? Hiwalay na agad kayo?" Pagkakaintindi ko. Hindi no. Marikit ang pagkakabigkas. Sus, kala ko pa naman. Heto na naman ako sa pagiging assuming ko. Hindi natuloy yung kasal namin dyan. Bigla akong napangiti sa narinig ko. Gulat na gulat ako. At hindi ko alam kung malulungkot o matutuwa ako para sa kanya. "Wow, bakit naman?" "I ran away." "Bakit nga? Ano ka ba?" Umilag ako kasi akala ko hampasin niya ako ng tinitor. Chismoso ka talaga no? Pa-cute pa niyang sambit. Muli kaming natahimik at naging parehong abala sa pagkain. Pero sa puso ko labis ang galak ko. Hindi ko alam kung bakit tinakbuhan niya yung kasal niya. Basta ang natitiyak ko, single na naman siya ngayon. Ikaw, kumusta na kayo ni Laila? Sunod niyang tanong. Ayun, okay naman. Ang bait nga niya sa akin Baka totohanan kong sagot.
Nakita ko na nalulumo siya at nalungkot sa sagot ko. Hindi ko maintindihan pero kakaiba talaga yung feeling ko ngayon. Parang ang saya ng buong universe. Iniisip ko kasi na baka nalungkot siya kasi akala niya taken na talaga ako. Pero hanggang ngayon, we're still friends. Never naman naging kami. Nakangisi kong sabi. Sa wakas ay bumalik yung ngiti sa mga labi niya. Nagkatinginan kami, mata sa mata, yung titig na nakakatunaw. Titig na tumagal lang mga ilang minuto. Ang mga mata namin parang nangungusap. Napaka-meaningful. Yung tipong naghihintay kami kung sino ang unang iiwas ng tingin o baka naman wala nang balak umiwas. Matamis, nakakapang-akit. Samahan pa ng pagkagat-kagat niya ng kanyang labi. So what's your plans? Tanong ko habang nakatitig pa rin sa kanyang mga mata. Tinatanong ko kung ano ang plano niya sa buhay niya ngayon. Pero iba ang sagot niya na talagang kinabigla ko. I'm planning to go to your room. Make myself naked in front of you. And what's next is up to you. Wala akong pake kung nagbibiro lang siya o talagang inaamin niya yon. Basta tumayo ako at nilapitan ko siya. Then, let's kiss. Sabay halik ko sa mga labi niya. At ang halik na yon, ang naging authorization ko to once again enter her room. Aba, may bago na naman siyang bahay. And guess what? Kamukhang kamukha nito yung dream house namin. Bakit nga ba mayroong broken families? Siguro dahil mga may pangyayari sa buhay natin na hindi talaga natin kayang pigilan. Siguro dahil mga tao lang tayo at wala tayong kapangyarihang kontrolin ang mga sitwasyon. Malamang nagkulang sa pangunawa, nagkulang sa tiwala, at nagkulang sa katapatan. O sa madaling salita, nagkulang sa pagmamahal. Kaya dapat, sigurado ka sa sarili mo na mahal mo nga ang taong pakakasalan mo at natitiyak mong mahal ka rin ang taong to. Kasi pagharap niyo sa altar, ay wala nang dapat bawian ng pangako. Sa ngayon, nabiyayaan ulit kami ng anak ni Ana at binigyan naman namin ng pangalang Jonalyn. Means, John, half Jonah, half Annalyn. Wakas,